Ang sabi niya, magre-review sila. Yung staff niya, paano magre-review? Sa interview nga pa lang, nagre-reklamo na, paano daw nila iisa-isahin yung 4,000 pages? Gayong pwede naman daw nilang tingnan doon sa DBM. Aba, napakagaling, ha? Isang magandang umaga, mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Mga kababayan, ha? Dito nyo makikita kung talagang sino yung mga paipal, sino yung mga gumagamit, at sino yung mga manggagamit. Dito, sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, matapos nung pasabog na nabuking itong gobernong Bongbong Marcos doon sa nag-leak na blankong papel at na kung saan pinirmahan nitong mga senador at mga congressman, mga committee diyan sa loob ng Kongreso at sa Senado. Mapapaisip ka, mga kababayan, bakit ito nangyari sa bansang Pilipinas sa gobyernong ito? Ngayon, ang sabi ng iba, abay, kumampi na daw itong si kabataang party list congressman, Raul Manuel. Teka, mga kababayan, wag po tayong magpagamit. Dahil yung mga utak na mga, alam mo yung mga makabayan black na yan, kakapit at kakapit yan. Kunwari, sinuportahan nila at agree sila kay Tatay Digong kasi yun naman talaga ang totoong nangyari. Nakita naman natin sa video na talagang mayroong mga blanco tapos pinirmahan nila. Yan ay pinapatunayan ni Raul Manuel, mga kababayan. Pero hindi po ibig sabihin na siya ay kaanib na or bumaliktad na at siya ay pro Duterte, mga kababayan. Huwag po tayong magpalinlang. Malapit na po ang eleksyon. Huwag tayong pagagamit sa mga politikong ito na kung saan boto lang ang kailangan nila sa atin. Ang plano nila, kahit makakuha lang silang iilang porsyento o iilang boto na galing sa mga Duterte supporters, matutuwa na sila niyan. Bakit? Ang Liberal Party, ang kakamping, at itong Pulangaw, na kung saan ngayon ay nagkakaisa na po sila, mga kababayan. Huwag tayong padadala sa mga ganyang-ganyang estilo. Alam naman natin komunista yan sila. Diba? Nagpapapapil nga dyan sa loob ng Kongreso, sa Tuwadcom. Kasama itong mga congressman at iba't ibang mga party list. Makabayan Black, isipin ninyo. 11 Makabayan Black po ngayon ang tumakbong senador. Pag nangyari yan, meron pa silang party list, Gabriela, ACT Teachers Party List, Kabataan Party List, Anak Bayan, Bayan Muna. Marami pa dyan mga Makabayan Black. Kung manalo pa itong mga congressman na to at makapasok sa Senado, paano na tayo, mga kababayan? 11 senador po yan na tumatakbo ngayon sa halalan 2025 bilang senador. Huwag tayong magpaisa ulit at magpabudol. Tingnan nyo, matapos magbigay ng opinion, nakisawsaw itong si Raul Manuel. Ngayon naman, abay, humihirit na naman. Itang isa pang convicted criminal na kung saan pagala-gala dyan sa loob ng Kongreso, magpa-press con, magpa-epal, wala naman siyang kahihiyan kasi ngayon, at large pa rin, Pero nakikita natin, ni hindi man lang siya, anong tawag nito? Winarningan. Nung wala man lang tao o wala man lang politiko o wala man lang hustisya na magsasabi na tumigil ka, Franz Castro. Convicted ka. Sa totoo lang, kahihiyan yan. Kung ikaw ba na may hiya, hindi ka pagalagala dyan. Walang Franz Castro na ganyan na iepal, gagamitin itong teachers, guro, acting teachers party list. Ayan tumatakbong senadora yan ngayon. Ngayon, nakisawsaw na naman sa usapin dyan, regarding kay Tatay Digong. Kumukuha nga sila ng simpatya. Maliit na porsyento lamang ang kailangan nila. Tapos ngayon, tayo mga DDE supporters, abay, pag nagpaisa pa tayo, lalo lang tayong mabubudol. Nabudol na nga tayo
dito sa Pangulo natin, magtatlong taon na, wala pa rin tayong nagawa. Or wala pa rin siyang nagagawa sa bansa natin. Ha? And take note, palagi nilang ini-insert about ICC kay Tatay Digong. Samantala namang itong trabaho ng ating Pangulo, kahit proyekto, wala. Ha? Nag-contest nga ba itong ICC at itong gobyernong Marcos na kung saan, until now, hindi pa dumating yung ICC, hindi pa rin dumating yung trabaho niya. Wala pa rin siyang napapakita or maipagmamalaki sa bansang Pilipinas. Kawawa ang bansa, kawawa ang tayong mga mamayang Pilipino. Puro na lang kayo paninira sa mga Duterte. Ngayon, nagsama-sama na itong mga Makabayan Black, mga liberal, kakamping, Pulangaw, mga supporters ni BBM. Tapos, magpaisa pa tayo. No? Wala pong ganun na bumaliktad na yan. Never babaliktad yan. Always in PA, komunista yan, mga kabayan. Yan po ang lagi ninyong tandaan. Mayroon pa ako yung papakitang clip sa inyo na video para makitaan natin na bakit nga ba itong si Senator Grace po ay napakatahimik. Pagdating dyan sa blankong papel na kung saan kasali siya at pumirma. Di ba? Doon mo makikita na parang patay mali siya lang siya. Parang walang kasalanan, parang hindi po pirma. Samantalang itong yung ibang senador dyan, kesyo panay tanggi na wala daw siya nakitang blanco. Pero isa lang yung tanong ng taong bayan. Paano nakalusot iyan? Kung doon mismo sa Generous Appropriation Bill na kung saan nakalatag na lahat at pinirmahan ng mga congressman, senador, lahat-lahat na imposible naman walang nakasita ni isa na so ibig sabihin sa lahat-lahat nila doon sa BICAM, walang isang nakakita na merong blanco, 14 na blanco, mga bayan na item na hindi, no? Nakita daw nila na wala daw blanco. O gaano katotoo ito? Gusto malaman ng taong bayan kung paano ginawa, no, ng administrasyong ito, yung panlilinlang, pandarambong, pandaraya, sa budget pa lang yan How come napunta sa Presidenteng Bongbong Marcos, ano ang basehan niya na gagawin niya yung Generous Appropriation Act at pipirmahan niya? Ang sabi niya, magre-review sila. Yung staff niya, paano magre-review? Sa interview nga pa lang, nagre-reklamo na, paano daw nila iisa-isahin yung 4,000 pages, gayong pwede naman daw nilang tingnan doon sa DBM. Napakagaling, Kaya tuloy, ang taong bayan ngayon, nagtatanong sa inyo, Huwag niyong iliis yung kwento. Yung issue ngayon, dito lang tayo. Ang problema sa mga Pulangaw vlogger, mga bayaran, kesyo, halatang-halata na mahirap ipagtanggol itong ngagba. Ngayon, ang bibirahin nila at ang palagi nilang content ngayon na kung saan, bibirahin na naman si Tatay Digong about sa ICC. Nasaan na yung ICC ninyo? Kakaantay namin sa ICC, sobrang tagal na, bakit wala pa din ngayon? Samantala, habang wala ang ICC, wala rin kaming nakitang trabaho, proyekto, walang kaunlaran sa bansang Pilipinas. O kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kasi napakagarapala na po itong nangyayari natin sa bansa ngayon. Okay, panoorin niyo po yung video, mga kababayan. Congresswoman Franz Castro, ikaw na ba ang nararapat na maging senador ng Pilipinas? Si Teacher Franz Castro po ay kabilang sa isang sa isang political party na Makabayan na binubuo ng 11 na slate. Ang ating pong plataporma ay nanggagaling po dun sa demokratikong pambansang programa na yung mga binanggit ko po kanina, yung mga solusyon, kabilang po doon. Na kung kami po ay papalarin, ako papalarin kasama ng aking mga slate, ay mababaliktad po natin ang itsura ng Senado. No? Kung baga sa sinasabi ng taong ng pangkaraniwang mamamayan, mababaliktad natin ang tatsulok. Ang taong bayan ang talagang magbibigay ng solusyon para sa kanilang problema. At ayun po yung maibibigay ng partido ni Teacher Franz na Makabayan at yung mga binanggit po natin. Yun ang solusyon at tingin natin makasasagot sa mga problema ng ating taong bayan. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco.
Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito'y sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito'y sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang depend ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. O, di ba, mga kababayan? O, diyan nyo mapagtanto, diyan nyo kayo tingnan nyo ang mga nangyayari sa atin ngayon. Kaliwat ka ng bangayan, gulo, plenary pa lang, gulo na, papipirma pa lang, may issue na. Ngayon, sa GAA, questionable. Kasi nga, sinabi ni Tatay Digong, invalid itong 2025 annual budget. Hanggang dito na lamang mga bayan. Maraming salamat and God bless us all. Bye!